Okay mga kapatid, primera, apakan ko na yung clutch. Nakaapak na rin ako sa brake. So yung tamang pagbitaw ng clutch para hindi ka abrupt yung pag-abante mo, dapat titimplahin mo talaga yung bitaw ng clutch at yung apak ng accelerator. Okay, tignan mo to RJ. So apak ngayon ako sa accelerator. Yun. Yung iba ang ginagawa, nagkakamali sila. Ang ginagawa nila, primera, aapakan nila yung accelerator tapos binibigla nila ng bitaw ng clutch. Ayo, kaya namamatayan yung iba. No? Huwag mong bibitawan ng bigla yung clutch. Dapat, ang bitaw ng clutch mo, kung paanong umaapak ka sa accelerator, dahan-dahan ka naman bumibitaw ng clutch. Ganun lang naman yan, ganun lang kasimple. Oh. So ngayon, uulitin ko po yun. Okay, ito, tignan mo RJ. Ulitin natin yan. Aapakan ko yung accelerator. Ayun, dahan-dahan din akong bumibitaw ng clutch. Ngayon, sa pagkambyo ko, dapat ganun din. Punta ako segunda, apak sa accelerator, dahan-dahan ng bitaw ng clutch. Ano ngayon ang magiging problema kung palagi mong binibitawan ng bigla yung clutch? Ito po, uulitin natin. Okay, primera ako, binitawan ko ng bigla yung clutch. O, bumigla. Tapos segunda, bumigla rin. Tapos tersera, bumigla rin. Mga kapatid, ang nasisira doon marami. Pwedeng masira ang iyong mga engine support. Masisira yan. Ang mga pang-ilalim mo kasi gaganong-ganon siya. Oh. Tapos ito pa, malakas yun sa fuel. Kasi kung hindi mo naman bibiglain din or lalakasan ng apak sa accelerator, mamamatayan ka. Tulad nung nangyari sa atin kanina, binigla ako yung bitaw ng clutch at hindi naman ako umapak sa accelerator. Ade, gustong mamatay ng makina. Ganon po ang mangyayari. Meron lamang po akong sasagutin na tanong. Ito po ay tanong ng isang subscriber natin na makakatipid daw po ba siya na kapag po siya ay tumatakbo ng mabilis sa highway, tumatakbo siya siguro ng mga 70-80 kilometers per hour sa highway, manual transmission po ilalagay po niya sa neutral, makakatipid daw po ba siya ng fuel? Ayan, kasi nilagay niya sa neutral. So ibig sabihin, kung nasa quinta ka na nun or nasa kwarta ka, syempre mataas ang RPM nun. Kung ang takbo mo ay mga 100 or 80 kilometers per hour, assuming ang RPM mo kung nasa kwarta or sa quinta, mga 2,000 RPM or 2,200, 2,500 RPM. Ngayon, pag nilagay mo sa neutral yon, yung cambio mo, syempre pupunta siya doon sa mababang RPM lang, doon sa idle mo. Pwedeng 800 or 1,000 RPM. So mabilis ka naman na umaandar yung sasakyan mo. So ang tanong niya, meron daw po ba siyang matitipid? Halos hindi ko po makukompute yun. Pero yung mga modelong sasakyan ngayon, kaya nilang computein yun. Pero kaunting-kaunti lang. Tulad dun sa Honda City ko, kaunting-kaunti lang din talaga yung natitipid. Ngayon kasi, ang mangyayari doon, kung medyo pababa, halimbawa nasa expressway ka, medyo pababa yan, at nag-neutral ka, talagang mararamdaman mo na, syempre, hindi gumagana, hindi nag-RPM ng mataas yung engine mo, talagang sa isip mo, meron kang matitipid. Kaya lang mga kapatid, hindi naman always pababa yun eh. Meron din pagkakataon, syempre, paakyat ka na rin, ang mangyayari doon, pipiga ka pa rin sa accelerator, kakambyo ka ulit ng panibago. Kung dati nasa quinta ka, syempre, kung nung bumagal ka na, ang cambio mo na, ang range mo na, nandun ka na ulit sa tersera, babalik ka sa tersera, aarangkada ka ulit, at kung medyo paakyat na yun, pipiga ka na naman din sa accelerator eh. So wala ka rin po talagang matitipid. Makakasira daw po ba yung mabilis na umaandar ka sa highway, mga 80 kilometers per hour ang takbo mo, makakasira daw po ba yun ang transmission? Sa manual, sa tingin ko wala namang maaaring masira. Kasi unang-una, babad naman din sa gear oil ang lahat ng mga granahe, gears doon sa manual transmission. At yun naman talaga yung design niya, umikot-ikot doon. So, sa tingin ko, wala namang masisira doon. At okay lang siguro, nagamitin nyo yun. Pero mga kapatid, lagi nyo pong ipapractice ang safety. Pababa, ayan, makikita nyo, pababa yan. So, okay, dagdag ako ng gas. Ayan, ang speed ko nasa 40 na. Tapos 50. Ayan. Hindi ko maialis hindi ko maialis sa engine brake kasi alam ko sa sarili ko na merong hindi maayos na kalye rito or medyo mahirap na kalye rito tulad dito, meron ditong circle. So, hindi ko siya ngayon nailagay sa neutral kasi alam kong delikado.
Oh. So ngayon, ito naman, ayan, maluwag na. Bibirit ulit ako. Kaya lang, ito mga kapatid, medyo paakyat. So siguro mamaya babalik ako para doon sa pababa naman. So yun yung isa sa reason kung bakit hindi mo naman talaga pwedeng basta-basta ilalagay sa neutral ang cambio mo kung ikaw ay tumatakbo kahit sabihin mong pababa na yon. Kasi alam mo sa sarili mo na meron palang darating na hindi magandang sitwasyon sa kalsada, tapos kung naka-neutral ka, naku, mababawasan yung braking power mo kasi napaka-importante na yung braking power na naibibigay din, na naidadagdag din ng engine brake. Tulad po nung halimbawa, tumatakbo ka ng 80 kilometers per hour. Di ba? So ayan, mabilis, constant, tumatakbo ka. Pero may nakasunod pala sa'yo dito, medyo malayo naman siguro, na ito po ay tumatakbo rin ng, mga ganun din, 80 kilometers per hour. Malayo lang ang distansya nyo. Pero ito, naka-cruise control. Kasi ako po, mga kapatid, pag pumupunta talaga ako sa norte, lalong-lalo na dyan sa Tipilix, no? Mahaba kasi yun eh. Ngayon, nagko-cruise control ako dyan. Ginagamit ko yung option na yun, 70. Doon ko sineset yung cruise control ko, 70. O sabihin na natin, naka-80 ngayon ako, 80 rin. Kaya lang bigla itong nag-neutral. So, ang tendency niya, babagal yan. Pero kayang-kaya ko ngayon maabutan siya kagad. Ayan. So, itong naka-cruise control, kung hindi naman siya makaka-overtake dito, syempre, magkakaroon to ng problema. Aapak ng preno yan. Sa cruise control, pag inapakan mo yung preno, maano na siya. Babalik na siya doon sa normal na pagdadrive mo. Ganun po doon sa sasakyan ko. Inapakan ko yung preno, bumibitaw na, umu-off na yung cruise control. So, balik na ngayon ako doon sa normal na pagdadrive ko. So, medyo delikado din po yun. Kasi mga kapatid, alam nyo kung bakit. Bumabagal ka, hindi naman umiilaw yung brake lights mo eh. Kung medyo ito, halimbawa ako, medyo hindi ko napansin yung nangyari na bumabagal ka, mabilis na yung 80 kilometers per hour. Mabilis na rin yun. Kung kaunti lang yung distansya ko sa'yo, kung mga 10 sasakyan lang, pwedeng abutan talaga kita. So medyo delikado po yun. Kaya nga po mga kapatid, yung mga ganyang bagay, nagkukruise ka ng mabilis, tapos nilagay mo sa neutral, bumabagal ka, hindi naman umiilaw yung brake light mo, tapos yung kasunod mo, nagkwekwentuhan pa sila sa loob ng sasakyan. Ayun, nabangga ka ngayon. So ang hinahanap natin dito ay kung totoo daw po ba nakapagpababa at inyo neutral. Halimbawa, ayan, mabilis. O ayan, sa segunda ko na kinuha, tapos ay tersera. Okay, yan punta na ako sa kwarta. So ang takbo ko ngayon ay 40. Ayan, 40, 50. Lagay ko sa neutral. Ayan. Lagay ko sa neutral. Mabilis. Mabilis talaga. Bababa eh. Oh. So siguro, medyo merong natitipid ka, pero ito hindi mo gagawin mga kapatid ng hindi ka alerto. Kapag nilagay mo sa neutral ang iyong cambio at mabilis pababa, dapat alerto ka. So doon maaaring may natipid kang konti. Doon sa ilang segundo na yon may natipid ka. Pero ayan, cambio na naman ako. At kailangan ko na naman kumambyo ng medyo low gear ng konti. Di ba? Kasi ito na naman tayo dito sa circle. Ayan. So ito po yung sinasabi natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw po ay puro pababa. So ngayon, babalik na naman ako. Ako na naman ngayon ay paakyat. So ang mangyayari, yung piga ko ngayon sa accelerator ay ganun din siguro doon sa parang sa tingin kong natipid ko kanina. Meron ba? Parang wala eh. Di ba? So, ang mangyayari, hindi ko alam kung tayo nakakatipid sa ganung sitwasyon ng ating pagdadrive. Pero ang isang medyo critical doon, nung ginawa mo yon, medyo nandoon pa rin yung pag-iingat dapat. Kasi kung uulitin naman natin ngayon mga kapatid, yung ako naka-engine brake Kanina nung ginawa ko, ako'y naka-neutral, masyadong mabilis. Kung medyo merong tumawid or kahit sabihin mong aso man lang yan or kung ano pa yung mga biglang nag-cross, baka hindi kayanin ng aking braking power. Pero kanina 50 lang yung takbo natin, kayang-kaya ng preno yon. Pero paano kung tumatakbo ka ng 80, 90 at naka-neutral ka tapos biglang nagkaroon ng problema doon sa dinadaanan mong highway o sa kalsada, kung ano man yung problema na yon. So, delikado po yun. Ngayon, ibang usapan po, mga kapatid, yung talagang pababa ka. Yung matindi talaga yung pababang ganun. Bawal po talagang mag-neutral yan. Hanggat maaari, engine brake ka po dyan. Kasi,
Kung pababa ka, mahaba, lalo na dyan sa Baguio, doon sa pagpapunta ka doon sa Asin. Naku, napakahaba, yung may tunnel pa doon eh. Pagpapunta ka doon, puro pababa yun mga kapatid. Masusunog ang preno mo pag hindi ka nag-engine brake. Eh yun ang problema doon sa mga automatic na mga transmission. Kasi mahina ang engine brake ng mga automatic na mga transmission. So minsan inilalagay mo, nasa drive ka, iniisip kasi ng iba pag nasa drive at mabagal naman ng takbo, nasa primera ka. Tama po kayo, nasa primera. Pero kung hindi mo yan ilalagay sa low, hindi mo mararamdaman talaga yung engine brake. Kasi po, yung mga automatic transmission, gumagamit po yan ng one-way clutch. So, yun po, one-way clutch po yun. Kaya minsan mapapansin nyo, kapag nakadrive kayo, umabante kayo, tapos binitawan mo yung accelerator, di ba? Parang wala kayong nararamdaman na ganun eh. Diba? Dire-diretso lang, hindi katulad sa manual, primera ka, bitawan mo yung accelerator, umaabante, gaganon ka. Di ba? Pero sa mga automatic transmission, dahil may one-way clutch po yung ginagamit doon sa primera, pag binitawan mo yung clutch, hindi mo nararamdaman, dire-diretso lang siya. So, kapag po yun ay mag-engine brake ka, mahina yun. Kaya kung naka-automatic transmission po kayo, ilalagay mo talaga, mamimili ka na, depende doon sa speed mo, kung nandoon ka ba sa 3, sa 2, or sa low. Ganun po yun. Kasi hindi mo mapapagana talaga ang iyong engine brake kapag ka talagang ikaw ay matindi, yung pabulusok, yung pagbaba mo, tapos nakapreno ka lang. Nako mga kapatid, masusunog po ang preno mo. At iyon po sa ibang bansa sa US, may batas po dyan na kapag ka napatunayan na hindi ka naka-engine brake or hindi ka nakakambyo, kung automatic transmission yan, naka-neutral ka, nako may kaso ka, bawal po. May batas po sila doon na ipinagbabawal po yon na ikaw ay naka-neutral kapag ka bumabiyahe ka ng pababa diyan po sa US. So mga kapatid, ito naman po ang tip ko po sa inyo. Ito po ay ginagawa ko na nung ako po ay namamasada pa ng jeep. So ang ginagawa ko naman na kapag po ako ay nagmamaneho ng manual, so syempre kakambyo ko primera, tapos segunda, tercera. Medyo mabilis na yung tercera noon, siguro nasa mga 40 or 50 na ako noon. Tapos kwarta, 60. Ayan. Pagka malapit na yung traffic light or meron akong talagang dapat na hintuan, mga kapatid, siyempre, hindi ko muna ilalagay sa neutral yon kung mabilis pa yung takbo ko, 60. Baka hindi kayanin ng preno ko. Meron pong ganyan na pagkakataon, aksidente nga, di po ba? So, ang gagawin ko ngayon, kapag po ako malapit na huminto, so siyempre naka-engine brake yun. Kung nakakwarta ako, okay lang, nasa kwarta lang siya. At kapag ka malapit ng huminto yan, mga kapatid, doon sa 1,000 RPM, kasi makikita mo naman sa gauge mo eh. Kung halimbawa, nasa kwarta ka, takbo mo 60, tapos binitawan mo na yung accelerator, so engine brake ka na, pababa na yon. Pagdating doon sa 1,000 RPM, doon mo na apakan yung clutch mo at ilagay mo na sa neutral. Yan. Tapos sabay apak ng preno. Ganun lagi yung ginagawa ko. Hindi ako yung kapag ka nagmaneho, mabilis, tapos alam ko namang traffic light, ayan na ang takbo ko 40 or 50, ilalagay ko sa neutral. Naku, napakadelikado yun. Lalo na sa mga traffic light na ganyan, may mga intersections, karamihan. Marami talagang mga sasakyan dyan. At meron dyan dito sa Pilipinas, alam nyo naman ang mga intersections natin. Kung wala man tumatawid, meron naglalakad sa bangketa. So napakadelikado nun. Kung naka-neutral ka, mabilis ka, biglang merong napatakbo ng konti, ay nako, hindi mo yan halos makontrol. Kasi kapag naka-neutral, iba yung preno mo dyan, iba yung takbo mo dyan, mabilis talaga yan. Unlike yung naka-engine brake ka, malapit na, tapos siguro, nasa sa inyo po yan eh, yung safety talaga ang titignan nyo. Kung halimbawa, nasa 1,500 RPM pa, talaga naman nakita mo, wala namang ibang sasakyan, edi sige, go ka. Kung maganda naman yung preno mo. Diba? Lagay mo kagad sa neutral. Tapos pagka malapit na dun sa 1,000, kasi hindi naman pwedeng hindi ka mag-change gear pagka nandun ka na sa idle mo, manginginig na yan di ba? Saka mararamdaman mo, iba yung palag ng transmission mo. So, lagay mo na kagad doon sa neutral at clutch ka, lagay sa neutral, tapos preno. Tercera, 50 na takbo ko, kwarta, at engine brake. Ayan o. Swabe-swabe. Parang hindi ako ninenervyos. Kasi bumabagal na ako So swabe-swabe siya. Unlike kanina, talagang parang nakaangat ako doon sa kalye Diba? Ayan. Hanggang sa pabagal na siya ng pabagal. Pagdating ngayon,
doon sa kanyang 1,000 RPM, maglilipat na ako ng kambyo. Kasi pwede na siyang manginig. Mga kapatid, pwede nang manginig kasi nga yung kanyang speed ay hindi na match doon sa kung ano ako nakakambyo. Yung takbo ko ay almost 20 na lang, pero nandoon pa ako sa kwarta. So, kailangan ko na talaga mag-change gear. Kung paano ka makakatipid sa manual, mga kapatid, ang hirap na pong computein yan sa ngayon. Kasi talagang mas matipid po ang mga automatic transmission ngayon dahil nga doon sa ganda na ng shifting, talagang yung speed mo doon sa gulong mo, yung speed mo doon sa transmission mo, yung speed mo doon sa engine, yung RPM, talagang nakamatch na lahat yan. At tamang-tama yung pagpapalit niya ng, yung pag-shift niya ng speed, kaya po nakakatipid tayo. Ngayon, habang dumadami yung mga gears, no, tulad ngayon sa mga automatic transmission, may 10 speeds na nga, yung gawa ng Toyota. Merong 7 speeds, may 8 speeds, so merong 6 speeds. Ngayon, yung gamit ko dito, 4 speed lang, yung aking Grandia, pero may mga 5 speed na rin. Yung mga Honda, karamihan, meron na rin 6 speed. So, habang dumadami yung mga speeds na yan, yan po ang nagpapatipid sa konsumo. Kaya ngayon, talagang mas matipid ang mga automatic transmission, yung mga modelo, talagang mas matipid na po sila compare dito sa mga manual transmission po natin. Buhay na buhay, restored na restored itong ating Crown. At sabi nga nitong junior ko, ito na raw yung sa kanya, hindi na raw yung isa. Si junior ko, pasok na siya doon sa bago niyang school. Kaya mo bandalin to doon? Pakita ka. Ayan, oh. So, dadalhin na tong Crown. Ito po ay walang tint. Ayan, oh. Kitang-kita yung kagwapuhan naming mag-ama. So, ayan. Mga kapatid, pag nasanay ka sa manual transmission, naku, napakasarap po talagang imaneho ng manual transmission. Kaya yung mga kabataan na nagre-racing dyan, yung mga kanilang mga Civic, naku, talagang ang gusto nila, yung mga manual transmission. So, sa manual transmission, durability, tibay, yung lifespan, no, nung mga transmission na to mas mahaba compare sa automatic transmission. Kung sanay ka sa manual, syempre mas gustuhin mo talaga yung manual kasi less maintenance to, maliit ang gastos kapag ka nasisira, at kung meron mang konting problema sa mga transmission, ang dali-daling gawin. Kahit nasa probinsya ka, kayang-kaya ito ng mga mekaniko natin doon. Unlike sa automatic transmission, naku po, kahit bago, kapag nasunog mo ang iyong ATF, ayan na, magsisimula na. Kapag nag-leak na ang ATF, ayan na, simula na ng lahat ng problema. At meron pa nga, karamihan ngayon, maraming mga pyesa ng mga automatic transmission may factory defect. Kaya po, dumadami ang problema ngayon ng mga sasakyan na may problema sa automatic transmission. Isabay mo pa na mas marami po talaga yung mga ibinebentang automatic transmission dahil mandato po yan ng European Commission, pati na dito sa US, mandato nila yan na puro automatic kasi nga po, ang automatic transmission ay matipid po sa fuel. Talagang nakakabawas po siya sa konsumo sa fuel. Pagdating po dito sa manual transmission, dito sa nagtanong po sa atin, makakatipid daw po ba sa kapag nilalagay niya sa neutral kung mabilis yung takbo niya? Siguro meron kaunting-kaunti. Pero dito sa NLEX, merong mahabang portion dyan na pababa ka. Pero kung papunta ka naman sa norte, paakyat naman yun. Kaya nga, paano mo masasabing makakatipid ka doon kung babalik ka rin naman pala sa pinanggalingan mo? So, hindi rin, di ba? So, kung mahaba talaga yan, pababa ka, choice mo yan kung ilalagay mo sa neutral. Pero, practice always yung safety. Hindi lang yung safety mo, pati yung safety ng mga nasa paligid mo, ng mga sasakyan na kasabay mo diyan sa kalsada. Being a road user, dapat intindihin mo rin po yung kapakanan ng ibang mga nagmamaneho na kasabay mo diyan sa mga highways po na yan. Mga kapatid, sa ibang bansa, ito na, kapag ka kumukuha ng lisensya sa Europe, sa UK, lahat, ay meron po talagang nagbabantay sa kanila, no? Merong nag-test drive sa kanila. Kung paano sila nagkakambyo, kung paano nila ginagamit ang reverse, kung paano nila ginagamit ang neutral. Ayan. Talaga pong binabantayan doon. At marami pong bumabagsak sa mga driving na yan sa manual kasi kapag ka hindi tama yung paggamit nila ng neutral, bagsak po talaga sila. So mahigpit po sila dyan, mga kapatid. At ganun din po sa automatic transmission. So may nahukay ako. Ito po, pakinggan nyo mga kapatid. My best bit of advice when it comes to driving
an automatic when it comes to being stationary in an automatic, because that's what this video is about. It's about being stationary. Do you use park or whatever? Is if you are stationary, don't be in drive with the handbrake on and off the foot brake. If you're in drive and you're not moving, make sure you're on the foot brake. What about neutral though? Well, if you have a torque converter automatic, you can just leave it in drive with your foot on the foot brake. There's no real benefit to using neutral. Maybe you might save a little bit of fuel, but if your car has stop start and the engine's off, well, it won't make any difference because your engine's off anyway. Ang usaping neutral, ang dami na. Sasawa na nga rin ako eh. Kaya lang marami nagtatanong eh, alisin na lang daw yung neutral. Hindi naman pwede kasi yan ang base ng automatic transmission. Base din naman yan ng manual transmission. Kung ayaw mong kumambyo, edi siyempre ilalagay mo sa neutral. Eh talagang ganun po yun eh. Yun namang mga nagsasabi na bakit pag inilagay neutral, kailangan daw yun. Totoong kailangan po yun. Ngayon mga kapatid, yung may nagsasabi rin sa akin na kung ano-ano rin pinagsasabi ko, wala naman daw problema kung ilagay sa neutral. Choice nyo naman talaga yan eh. Kotse nyo yan, sasakyan nyo yan, kayo ang masusunod kung anong gusto nyo yan. Ngayon, yung mga nakikinig sa mga vlogs namin, kung hindi nyo man kami sundin, wala pong problema, peace po tayo. Pero kami, yun ang ginagawa namin kasi yun yung napag-aaralan namin bilang kami ay mga mekaniko. Nagpapasalamat po ako kay Sir Joey. Sir Joey, magkita po ulit tayo dito. Balik po kayo dito sa shop para po naman ayusin ko naman ulit yung inyong sasakyan. So mga kapatid, sana po makatulong ulit itong vlog ko sa inyo at sa mga susunod na pagkikita po natin, marami pa po tayong ibibigay na mga ganitong klaseng vlog para po sa safety ng ating buhay, sa safety ng ating pagdadrive, sa safety ng ating buong pamilya. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.